Magandang araw mga amo at welcome sa aking YouTube channel. So, nagtataka kayo kung bakit sinabi ko YouTube channel, hindi yung Boss Doug's Cali Topics. Kasi po, ngayon po mga amo ay itong aking mga ginagawang video ngayon at aking mga ina-upload na video ay i-upload ko na rin po dito sa isang YouTube channel ko. At ang uh, title po nung aking YouTube channel ay Kwento Kanina. So, may nakapag-suggest sa akin na bakit daw hindi ko gawing dalawa yung aking YouTube channel just in case, alam nyo na, maraming naghahack ngayon ng mga YouTube channels at syempre, kumbaga, gagawa tayo ng kumbaga insurance natin na kung sakasakali man, huwag naman sana, na itong ating main channel, ng Boss Doug's Cali Topics, ay mahak dahil kung mapapansin po ninyo, konting konting kadyot na lang ay marireach ko na yung unang requirement, which is yung 1,000 subscribers. At syempre, hindi na rin po magtatagal ay maaabot ko na rin po yung isa pang requirement ni YouTube, yun pong 4,000 na watch time hours. So, kumbaga, gumagawa na po ako ng kumbaga, insurance ko. Saka sakali na may mangyari, wag naman po sana dito sa aking YouTube channel ay may masasandalan din po ako. At yun po sa aking mga subscribers, paki-subscribe nyo na rin po yung kabilang channel ko po. At pag-aaralan ko kung paano ko maililink dito para madali po nyo makita. So, sa video po na to ay kukomentuhan po natin o pag-uusapan din po natin itong napabalita na di umano ay itong si Representative Martina Romualdez ay may mga alingas-ngas na gagawin daw po siyang di umano ay state witness dahil marami ang nakakapansin dito po sa kanyang pagdalo sa imbitasyon o pagpapaunlak dito sa imbitasyon ng ICI at para po magbigay linaw dito sa mga korupsyon na nangyayari dito sa national budget po natin, itong 2025 national budget, at ito pong anomalya. Isa sa mga korupsyon ay itong mga flood control projects na maanomalya. So, nung lumabas po siya, pinanood po natin yung kanyang mga panayam, bagamat saglit lamang po, ay namutawi sa kanyang mga labi ang pasasalamat dahil inimbitahan daw po siya para makapagbigay ng linaw, ika nga, ng liwanag dito sa mga kontrobersya na to at handa daw po siyang ika nga magbigay ng mga testimonya o paglilinaw dito sa mga flood control projects na to at kaagad naman po niya sinabi na siya daw po ay hindi involved dito sa bicameral committee na bumalangkas, bumuo, nag-aproba, nag-submit kay Pangulong Bongbong Marcos ng national budget noong 2025. So itinatanggi po niya na may kilala. Pero maliwanag naman po na siya ang Speaker of the House noon at alam naman po ng marami na alam niya yung mga budget na nakapaloob, nakabalangkas dito sa 2025 national budget. So, kung lulugar ako, ika nga, sa panig ni Speaker Romualdez, magandang ika nga magandang move ito
para ika nga quote and quote malinis niya ang kanyang pangalan. Pero syempre, alam naman natin na mahirap po yun. Kaya nga po, dumalo siya dito. Well, huwag na tayong magsinungaling, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam naman natin na marami na rin po ang duda dito sa investigasyon na ginagawa ng ICI na kung saan ay nung una na ito ay ma-establish ay kasama si Mayor Magalong at nung mawala po si Mayor Magalong ay kaagad-agad naman na nagpapunta ng imbitasyon si Representative Martin Romualdez at marami din po ang nakako na siyempre nung binanggit ng spokesperson ng ICI na wala pa daw po silang mga grupo na nakikita maaaring involved. At least to that word na wala pa raw na silang nakikita na mga politiko na involved dito sa maanumalyang mga flood control projects. Which is, again, sabi ko nga, right move para sa panig ni Speaker Martin Romualdez dahil syempre, masasabi natin na isa ito sa maaaring mag-discarte nila para ma-chamber sila dito sa mga investigation na to. At ang madiin dito ay yun lamang mga nasa baba, yung maliliit. Pero syempre, may mga kita naman yung nagsasabi na paano nga naman yung iwasan yan. Dahil kitang-kita naman sa mga videos at dito na nga sa bicameral conference na pinanap noong 2024 December kung hindi ako nagkakamali ay present siya at inamin naman niya na pinaghirapan nilang balakasin yung nasabing project na yun, pinagpuyatan, pinagtrabahuhan para maipasa. So, sa tingin ko doon sa anggulo na yon mukhang mahihirapan si Representative Martin Romualdez na ialis ang kanyang pangalan o parang medyo malabo na hindi siya ma-involve dito sa problema na to. Unless meron akong senaryong naiisip na maaaring mangyari. Kasi kung mapapansin ninyo, yung title ng aking video ay Representative Martin Romualdez gagawing state witness with a question mark. Siyempre, yun nga ang parang direksyon na tinutumbok netong mga pangyayari na to ay una, sa pagkakaintindi ko sa state witness ay yung mga nagiging state witness ay yung tinatawag na least guilty o yung hindi kabilang dun sa talagang mga mga guilty kumbaga wala sila ron sa level ng mga mastermind nitong fiasco. Pero syempre, again, mahirap patunayan yun dahil siya ang Speaker of the House, no? Siya ang leader, siya ang pinuno ng House of Representatives nung ma-i-submit, ma-i-file at maisabatas itong 2025 national budget. So, mahirap tayin yun, yung butas na yon. Ikalawa, binanggit ko na kailangan yung magiging state witness ay least guilty. Siyempre, ang tanong, sino yung pinaka-guilty na maaari niyang maituro? Well, dalawa na lang ang maiiwan, siyempre. Either yung kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos o yung malaking bilang
ng mga kongresista na kanyang pinamumunuan. So suma total, kung siya ang gagawing state witness at kung nais niya na paniwalaan natin siya bilang kuno ay state witness, kailangan malaking tao ang kanyang ika nga ilalaglag. O hindi man malaking tao, maraming mga politiko ang kanyang ilalaglag. Either ang kanyang pinsan, na si Pangulong Bongbong Marcos, o yung mga kasama niya sa House of Representatives. Yung malaking bilang doon. Pero magkakaroon din ng problema diyan. Una, siyempre, ako nakikita ko, hindi niya ilalaglag si Pangulong Marcos. Malabo yun dahil kumbaga yun ang kanyang pinaka-insurance. Ang nakalalamang dito ay yung malaking bilang ng mga publisista na kanyang kasama sa House of Representatives. Ang kanyang ilalaglag at example na nga dyan. Siyempre, si dating Representative Saldico. Pero hindi naman pwedeng si Saldico lang ang kanyang ilaglag dahil marami ang nakadiscover na maraming kongresista ang nagkaroon ng illegal insertions o illegal amendments o nagpasok, nagsingit ng mga maaanumalyang proyekto doon sa 2025 national budget at kinakailangan na lamang po niyang pangalanan yon. Kasi, pangatlo, hindi niya mapapaniwala ang mga tao na kagaya natin na hindi niya alam na may mga illegal insertions at mga maanomalyang proyekto doon sa 2025 national budget dahil may mga filed videos nung 2025 budget na binanggit niya na pinag-aralan at pinaghirapan nila ang pagbalangkas o pagbuo nung 2025 national budget na inapruban nila kung hindi man November o December nung 2024. So, yun palang ebidensya na laban sa kanya. So, parang medyo mabigat yung magiging laban ni Representative Martin Romualdez. Pang-apat, kung idadawit naman niya si Pangulong Bongbong Marcos, siyempre may conflict niya dahil imposible naman na pinirmahan ng tatlong kapulungan. House of Representatives, ng Kongreso, ng House of Senate, at ng Executive Department ng Pangulo, yung budget na yon nang hindi nila binabasa. Kasi kung hindi nila binasa yon at ikakatwiran lamang po nila sa atin na naluko rin sila nung mga gumawa nun, hindi ba parang negligence yun sa kanilang parte? Kapabayaan? Hindi po ba? Parang hindi naman tayo maniniwala na yung dami ng mga dokumento na yun ay hindi man lamang nila binasa. May mga staff sila, may mga empleyo sila na binabayaran nga din po pala natin. Yung mga sweldo ng mga staff nila sa atin din po kinukuha yun, ay hindi man lang nakita yung mga irregularities doon sa national budget na yun, yung 2025 national budget. Parang hindi ka panipaniwala. So, either pabaya sila o talagang sinadya nilang magpasok ng mga illegal insertions. Ang tanong ulit dyan, sino ang most guilty sa kanila? Sigurado sa Senado kung masasagasaan. Nakatikiyak ako dyan, iimbestigahan dyan si Senator Chis Escudero, former Senator
Grace po, si Senator Joseph Jinggoy Estrada, Risa Hontiveros dahil nakita ko sila dun sa video. Sino pa ba ang naandun? Halos lahat ng senador naandun eh. Pero may mga hindi pumirma doon. Kaya syempre, 24 lamang yung senador na yun. Kaya hindi pwedeng hindian nila o mapasinungalingan nila na hindi nila alam yung mga nakapaloob doon sa 2025 national budget. Ganon din sa panig ni dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi pa pwede ba yung bubalangkas ka lang tapos pinamigay mo lang doon sa mga kasama mo yun? Isulat nyo na yung mga kailangan nyo sa mga distrito ninyo at sa ganitong araw, kukunin ko na yan. Hindi ba? At nung araw na kinuha nyo na yon, kung sino man ang inutusan niya, imposibleng hindi binasa yon. Dahil nakwenta nga nila kung magkano yung kailangan eh, di ba? Dapat nabasa rin nila yon. At siguradong nabasa nila yon. Kung yung bang mga ipinropose nila sa ating budget ay makatarungan. So napakahirap patunayan na hindi involved, hindi alam ni dating Speaker Martin Romualdez yung mga korupsyon na yan. At ngayon, tila ba, sa mata ng maraming tao, pinipilit ng administrasyon na mansalba si Representative Martin Romualdez. Again, kung papanig ako sa side nila, kung lulugar ako sa side nila, malamang isa rin yun sa mga paraan na pwede kong gawin para maisalba ko bilang si Speaker Martin Romualdez ang aking sarili. Pero syempre, matalino na ang mga Pilipino ngayon. At kung gagawin nila yun, ibig sabihin ang mapoprosecute lang, itong mga nasa baba, magagalit na tao yan. Baka masyado na nilang inuunat yung matagal ng unat na pasensya ng mga Pilipino at baka pag pinilit pa nila, mapatid na yan. At baka magaya na tayo doon sa ibang bansa na nagwelga at naging marahas ang mga welga na yon. Di ba? Kasi syempre, ang titingnan ng ibang mga opisyal ng gobyerno ay kung papaano ang magiging behavior ng kanilang mga mamamayan. At kung magalit ang mga mamamayan at nag-umpisa ng magwelga ng marahas ang mga Pilipino, anong gagawin nila? Head or heads must roll. At wala na siguro magiging pakialam ang mamamayan kung mag-take over itong mga nasa militar and forces na lagi naman nilang ginagawa pagka ganyan may kaguluhan, di ba? Dahil umaabuso na itong mga politiko na to. Hindi ko sinasabing yun ang mangyayari, pero may posibilidad. Ika nga na mangyari yan. So, ano ang best solution dyan? Kinakailangan isakripisyo na yung dapat isakripisyo. Kung kinakailangan marami sa panig ng House of Representative, maraming bilang sa kanila, ganun din sa Senado, malaking bilang ng mga senador at mga dating senador ang kinakailangan kasuhan at makulong. Yung dapat siguro mangyari. Dahil kung hindi mangyayari yun, baka sa bandang huli nito, ang buong administrasyon na ang kunin ng mamamayang Pilipino. Dahil sumusobra na sila sa unat ng pasensya ng mga tao. Kaya itong nangyaring pagdalo ni Representative Martin Romualdez, marami
ang nalungkot, marami rin na nagalit dahil mukhang sa pananaw ng maraming eksperto, komentarista at mga journalist, mukhang inuumpisan na nilang isalba si Representative Martin Romualdez. Dahil kung makokonvict, makakasuhan si Representative Martin Romualdez, may posibilidad, hindi ko lang alam kung malaki o maliit, na magdamay siya ng malalaking pangalan sa mundo ng politika. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to, at sa susunod ko pa po mga video ay magpaksanawan ko ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.